Ngayon ho, mga bossing, puntahan natin si Roque. Si Roque, naku, ako simulat sa pool pa lang naman ho, mga kababayan. Etong kay Roque, alam ko na ho na tagilid po talaga yung asylum nito eh. Oh, lintik na Abante to. Abante, umayos kayo. Grabe kayo, Abante kay Roque. Pati ba naman kayo, kukuha lang at maglalagay ng picture ni Roque, nakabuka pa ang bunganga. Oh, biruin mo, sa lahat ho yata ng nakikita ko na nagpo-post ng Roque, lahat po, tatlo, lahat po, nakabuka ang bunganga. Wala na po ba tayong ibang picture na makuha ni Roque? Hindi, at least naman ho, mga kababayan, medyo medyo fresh pa. No, si Roque dito, 'di ba? Neng Gigi, si Robin at mga supporter kumanta sa dahig nung nag-gathering sila. We are the Hague. Yun ba? Ano sila kinanta? We are the Hague. We are the CC. Ganun ba? Inay CC. Ay, Diyos ko po. Ano sabi dito mga bossing? Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ibabasura ng Netherlands ang hiling na asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque dahil mahigpit ang bansang ito sa human trafficking. O, ayun naman pala. Di ba? Ayun naman pala. At syempre ho, mga kababayan, pag naipaliwanag ng maayos ng Pilipinas ang stand, no, sa tungkol sa human trafficking ni Roque, laglag ang asylum na hinihingi nito. Laglag ang asylum na hinihingi niyan. Bakit to, mga kababayan? Kailangan lang na mapatunayan ng Pilipinas yung pagkakakonect ni Roque doon sa Pogo. Which is, sa araw-araw po natin na ginawa ng Diyos, sa araw-araw na nakakakita tayo ng Harry Roque sa iba't ibang mga pahayagan, litrato, lahat po nakabuka ang bunganga. Hindi ko alam kung bakit. Yun ba ay natsyempo lang? Na buka ang kanyang bibig? O sinasadya ng mga pahayagan na yung nakabuka ang kanyang bibig? Parang konti na lang po, sakto na ang hotdog. O, jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ang sinasabi kong jumbo hotdog, yung ba yun? Tender juicy. Sabi ni Ele Garcia, lo mo. Hindi mo pa sinabi, los mo. Ayaw mo pa, los mo, Mark. Oh, hindi mo pa sinabing gano'n, tinuldok-tuldok mo pa. Sanay kami dito, los mo. Ano pa ba yung sinasabi nun? Los mo. Meron pa silang sinasabi eh. 'Di ba? Bukod sa los mo. Oh, Duterte pa rin ako. Uy, alam naman namin 'yun. Gusto lang namin Ele Garcia, eto. Gusto lang naming maliwanagan, no? Sa kabila ng mga nakikita ng mga tanong, yung bot nimo, uy, sabi mo, Ele. Uy, Mark Ramos, bot nimo ka. Hindi. Gusto lang naming marinig yung paliwanag mo, no? Sa kabila nung mga hindi maipaliwanag na Inday Sara Duterte na mga confidential funds, bakit nakasuporta ka pa din sa Duterte? Ayan, yung mga DDS, yung mga DDS na nandyan. Yung mga papeles, resibo, na kung ano-ano ang pinakita, ano-ano mga pangalan, galing yun mismo, no? Tanungin mo, sila Zulaika Lopez, yun mismo ang ipinasa nila doon sa COA. Department of Education, yun mismong mga resibo na Kokoy Villamin at kung ano-ano pang Jugs de Asim. Ngayon, Marian Rivera at Chel Jokno, sila nagpasa doon. Diba? Ngayon, sagutin nyo, bakit hanggang ngayon suportado nyo si BP Sara? Suportado nyo yung mga Duterte? Kanina pa ako halos meron 30 segundos yata akong nagpaliwanag doon para sagutin. Mukhang wala akong mare-receive na sagot dito
Oh, balik tayo kay Roque. Sabi dito, mahigpit ang bansang Netherlands sa human trafficking. Eh, yun yung kaso ni Roque. No? Ako, naniniwala ako, etong ano ni Roque, asylum ni Roque, wala ako pupuntahan to. No? Ang magiging happiness lang ni Roque dito, eh yung tamang pag-aantay po. No? Yung pinagmamalaki niya na 1.5 taon. 1.5 taon na waiting time habang hinahantay kung granted or denied yung kanyang hinihinging asylum. Pero po, sa nakikita naman natin, lalong-lalo na tayo, alam natin lahat, mga bossing. Eh, wag mo sabihin BO-BO yung mga taga-Netherlands at hindi nila maiintindihan yung pagkakasunod-sunod ng mga nangyayari. Di ba? O, pagka sinabi ng bansang Pilipinas, ito po ang pagkakasunod-sunod niyan. Si Roque po inimbitahan doon sa Congress ng Pilipinas at tinatanong po, binigyan po siya ng due process para ipaliwanag po lahat, pero tumakas po ang bakla. Tumakas po si Roque. Kasi naman kayo kung ano-ano yung mga kino-comment nyo dyan. Kanina si Sir Junior, meron pang nilagay na comment, chupa chups daw, lollipop daw. Oh. Di ba? Tumakas po, mga kababayan. Doon nag-umpisa lahat. Na tinatanong lang naman, yung pera mo ba galing sa totoong kumbaga napagbentahan nyo ng mga kalupaan at kung ano-ano pa. Sabi niya, oo daw, may papeles, dokumento, dadalin daw sa susunod na hearing. Ayun, yung susunod na hearing, hindi na po nangyari, mga kababayan. Tumakas na po si Roque, lumabas na po si Roque. Di po ba? Paano nyo naman, sasabihin nila, paano nyo naman i-connect si Roque doon sa pogo ninyong sinasabi? Una, nakita nga doon yung papeles at dokumento ni Roque at ni A.R. de la Serna. Na daw ho, mga kababayan, nandoon sa loob at nakasulat ay lalabas ng bansa. No? Kaya nga nabansagan travel companion. Yung mga sinasabi na mga bank account nila Roque, nandun din. Kaya nabuko yung sinasabing joint account ni Roque at ni A.R. de la Serna na pang magjowa lang daw po. Di ba? At yung huli, yung Chinese na nakita, na wanted, nakita sa bahay niya. Wanted kasi sa Pogo. Sasabihin ng The Netherlands, konektado pala talaga tong tao na to eh. No? Tapos makikita nila yung Pogo meron silang mga torture hub at sila po ay kumukuha ng mga tao galing ibang bansa at ayun, pagka hindi sila sinunod, ikukulong na po sila sa loob. Sasaktan po sila. Ang pinagmamalaki naman po ni Roque, mga kababayan, siya daw po ay hindi nag-recruit. Natural. Nandun ka sa taas eh. No? Hindi naman pwedeng ikaw pa yung mag-recruit. May mga magre-recruit dyan. Ang pinag-uusapan dito, yung connection mo sa Pogo, kung paano ka mako-connect. Ayun. At ito nga ho, mga kababayan, yung isang kasapakat nila Roque, pasok na ho sa banga. Huli na po, mga bossing. Ang nakikita ko dito, malapit-lapit na po. No? At pag naipakita ng bansang Pilipinas na eto po, tingnan nyo, 51 po silang hinahagilap namin, kasama po si Roque. Mas sasabihin ng Netherlands, oo nga no, hindi naman talaga siya ginigipit ng bansang Pilipinas. Tumakas lang talaga tong si Roque.